natin yung polarity. Dito po sa polarity, mag-iingat tayo, no? Positive at saka negative. So tama ito, positive itong isa na to, at ito naman ay negative sa A2. Okay po. Magandang buhay po sa ating lahat, mga kaibigan, mga ka-electrician. Welcome pong muli dito sa panibago nating video tutorial. So samahan niyo po ako sa tutorial natin ito sapagkat tayo po ay magse-service dito sa isang planta. At nakausap ko po kanina yung batcher. Ang sabi po niya ay hindi daw po gumagana itong admixture para po sa chemical. Ito po yan. Ito. So bali ito yung hindi gumagana. Kailangan po kasi nila ito sa pag-batch ng ready mix. Okay po. Kasi kahit daw po siya ay mag-batch, try po natin na mag-batch dito. Ito yung batch niya. Kahit siya ay mag-batch, ay walang lumalabas na chemical dito. So kasi dapat po ay kapag pinindot natin itong batch na to, yan, ay dapat may lalabas na chemical dito. Makikiluin po kasi yan. So kahit mag-batch tayo rito, sinubukan din natin at ipinakita rin sa akin kanina ng batch ay walang lumalabas na chemical dito para magkiluhin at isama doon sa ready mix. So tingnan po natin ang control nito dito sa loob ng control panel. Samahan niyo po ako rito sapagkat mayroon po kayong matututunan dito. Okay po, lalo na po sa mga kaibigan nating electrician. Sa mga ibang pagkakataon ay ma-encounter ninyo ang ganitong klase ng trouble. So buksan po natin yung control panel nitong batching plant. Yan po ito. And then sa lahat po ng control panel ng batching plant ay mayroon namang descriptions dito. Katulad po nitong uses motor protection switches. So admixture container, kapag hindi po natin makita rito ay may drawing naman po. Yun ang kauna-unahan natin dapat na gawin. Kailangan alamin natin sa drawing o sa schematic diagram nito kung asan yung control circuit nito para madali po natin itong ma-troubleshoot. Okay po, so mayroon namang available na drawing dito. Tingnan po natin at ipakita ko rin po sa inyo yung control circuit nitong admixture na ito para po sa chemical nitong batching plant. Okay po. So tingnan po natin dito. So hanapin po natin ang control circuit nitong admixture, At dito makikita rin po natin dito sa description dito sa unang pahina para madali po natin itong makita. Ngayon kung hindi natin makita rito, lalo pat kung maliliit yung letra, ay pwede po natin itong isa-isahin. Okay po. So water batching. So ayan, ito na po yan. So ito yung admix 1, admix 2 and admix 3. Okay po. Solenoid valve. Okay, so bali ito po yan. Admix 1, admix 2 at saka admix 3. Kapag nag-batch po sila yung batcher dito, pag nag-batch ay magkakaroon po dito ng chemical. Kikuluhin po ito dito sa so admix 1 41K M1 41K 1M 41K 1M. Ito po yan pinaka drawing niya rito, at ito ay connected dito. So ito po ay line 1, line 2, line 3. So 3 phase po ito, AC voltage. Then ito kung nasa baba, sigurado po ako na ito ay DC. Kasi ito ay connected dito, admix 1. So yung admix 2 ang walang, itong admix 2 ang hindi gumagana. Ngayon tingnan natin kung nasaan yung coil nito kasi contact point pa lamang ito, NO contact yung ginamit dito ng 42K1M. So tingnan natin itong 83.2, 83.2, puntahan natin, nasa ano tayo, nasa page 46 po tayo. So kailangan natin puntahan itong 83.2. Okay? So ay ito 183
Ito na yan, 83, page 83. So 42, ito po yan, 42 K1M. Yan. So analog output AO 4.1. Ito yung channel ng ng PLC. So magbibigay ng command ito para mag-start ang 42 K1M. So relay 42 K1M, at ito ay para sa admixture batching. So tama po ito. Ngayon titingnan natin itong analog output na ito. Magbabatch po tayo. Ito pinrest po natin itong batch dito sa monitor, sa SCADA monitor natin. Ay mag-activate po itong 42 K1M na to. So kailangan dito sa A04.1 na ito, may makita tayong indication once na pinrest po natin itong admixture number 2, So kailangan dito sa analog output na ito, A04.1. So tandaan po natin ito para pag binalikan natin ay may palatandaan na tayo, madali po natin itong makita. 42 K1M A04.1. So tingnan muna natin itong A04.1, itong analog output dito sa panel. So bali ito yung PLC nila. Ito lang yung analog output natin, A02, A03, A04. So A04.1, ito po yan, A04.1, 01.0.1. Itong nasa baba ay 0.2 and 0.3. So kailangan ay umilaw itong nasa taas kapag nagbigay tayo ng command na start. Kailangan may makita po tayong indication katulad nito. Ano po? So A04.1. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, at dapat mag-activate itong 42 K1M, 42 K1M na to. Hanapin din natin itong 42 K1M kasi yun yung relay na nakakonekta dito, yung nakakonekta yung admixture pump o solenoid ba yung ginamit nila to sa Pamaya pupuntahan po natin yung field na kung saan ay connected dito itong pump na ito o solenoid valve na ito. Okay. So pag nagbigay po tayo ng command na start command, yung analog output magkakaroon na A04.1, magkakaroon ng indication yun. Mag-activate yung relay na 42 K1M. Ito yan. Then pag nag-activate po yun, 42 K1M ay magko-close to. So 24 volts, magkakaroon to ng complete circuit sapagkat connected dito yung load, Kailangan na gumana ito. Ngayon, ang sabi nga kanina nung batcher, pag nag-batch siya rito sa admix na to, dito sa number 2, ay walang lumalabas na chemical dito. Okay po. So tingnan natin kung mag-activate itong 42 K1M na to. Okay, so ang gagawin po natin ngayon, hanapin ko muna itong 42 K1M. Ito po ay relay, power relay. 42 K1M. Diyan sa loob, malalaking contactor ngayon. Ang dinadala niyan ay mga malalaking load. Katulad ng loader, conveyor. So ito lang naman ang mga relay dito. K1, K3M. And then, ito po. Ito. Ayun tama. Ito 41 K1M, 42 K1M, 43 K1M. So, malalaman natin to kapag nagbigay tayo ng start command doon sa SCADA monitor. Kailangan na mag-activate ito. Pag nag-activate itong relay na ito, ay magko-close yung NO contact. Pag nag-close po yan, ay
kailangan na gumana yung pump doon o kaya yung solenoid valve kung solenoid yung o dosing pump yung ginagamit nila doon. Sa ibang planta kasi dosing pump yung ginagamit nila. So dito pa may puntahan natin yung field side, ano po. So kailangan mag-activate yung relay na to, no? Malalaman natin yan yung kung nag-activate siya, itong pinaka pin nitong relay ay nakalubog. Okay po, at the same time ay dapat mayroon tayo ditong indication. A04, ito yan, A04.1, so yung nasa taas na indication. Okay, so puntahan ulit natin itong monitor para makita po ninyo. So ganun lang po yung pagto-troubleshoot natin, no? Step by step, no? Step by step ang pagto-troubleshoot natin. So ang gagawin po natin ay magbabad ako rito. Yan, i-press ko yung itong para mag-start siya. Then, ayan, okay. Then, para ibabas ko po yan, then titingnan natin doon yung analog output, no? Kung gumagana ito to. Okay. So, ang gagawin po natin ay ayan. Yun, naririnig po ninyo yung paglagitik, ano ho. Ayan. So nakabat siya pero hindi siya kumikilo. Ibig sabihin hindi gumagana yung ano. At nilagyan ko ito ng ano kasi ng pinakapabigat kasi wala tayong kasama rito. Dahil nagkakainan sila ngayon. So tingnan natin itong 42K1M, 42K1M, tsaka yung output nito, no? Ayan, kita po nito. Ito, mayroon tayong indication dito, A04.1. Okay? So dapat nakapagbigay siya ng start command, dapat daw naka-activate ngayon itong relay 42K1M. And makikita po ninyo nakalubog yung pin. So ibig sabihin gumagana itong simula doon sa circuito nitong PLC na start command. Nagbigay siya ng command dito sa relay para mag-activate. At dapat yung NO contact na ginamit dito para doon sa admix number 2 ay naka-close. Okay? Then tingnan po ninyo ito, nakalubog siya, and then ito naman nakalitaw. So ibig sabihin naka-energize ito ngayon. So puntahan ulit natin itong yan. So tanggalin ko itong pabigat dito at para yan. So simula po rito sa 42K1M na to, no, nag-energize yung relay, and then dapat naka-close to. So dapat dito po, dahil ito ay connected dito, no, dito sa circuit na ito, dito sa linya na to, supply to DC supply, dapat na may masusukat tayong DC supply dito sa 3 and 4 na to. Terminal po ito, 40X2. 40X2 kasi ito field side na po ito. Nasa field dito. Itong portion na ito, itong admix. So, dosing pump, solenoid ang ginamit, 24 volts. Ngayon, maya-maya pupunta natin yung field, ano po. So, kailangan may masok tayo ditong 24 volts sapagkat ito lang naman yung circuito niya eh. Okay? So, sukatan po natin ito ng voltahe, no? DC supply, 40X2, 3 and 4. Para malaman natin kung nag-activate pa to. Kasi nag-energize yung contactor. Kailangan naka-close to. At may masusukat tayo dito sa 3 and 4 na 24 volts DC. DC po yan to. DC po itong linya na to. Kasi ito yung AC, line 1, line 2 at line 3. And then ito naman ay DC. Okay po. Susukatan natin itong 3 and 4 na voltahe. Puntahan ulit natin ito. 40X2, anong number yon?
Yung terminal number niya. 40X2, tama ito. 40X2, 3 and 4. So, meron akong dala rito na multi-tester natin dito. Yan, set po natin ito. So, naka-DC tayo, no? At ang 40X2, ito kasi mga field side na to, papunta ng field. Yan, itong terminal block na yan. Okay, ito yung 40X2. So, ito yung kulay blue. Itong side na to, connected yan dito sa relay. Yan, dito sa tatlong relay na yan. Ang kailangan natin itong 42K1M na may masok tayong voltahe rito. So, kung hindi ako nagkakamali, ay ito ang output wire papunta ng field. Kasi ito connected dito sa relay. Okay, dito sa control panel na to. Then ito yung output wire niya papunta na doon sa load o sa solenoid. Okay, so 1, 2, 3, tama. Ito yung admix 1, admix 2 at saka admix 3. So kailangan nating masukat itong dalawang wire na ito ng voltahe 24 volts. So kailangan po natin, para may masukat tayo, kailangan na i-activate natin itong relay na to by pressing on again na itong ating, para magbigay tayo dito ng command, ano? Ayan. Dito sa admix number 2. I-press po ulit natin to. Ayan. Okay. So nilagyan po ito ng pabigat dito. Ayan. Then, susukatin natin yung voltahe dito. DC voltage. Kailangan naka-close na ito. Pag hindi ito pag wala tayong nasukat na voltahe rito, ibig sabihin may problema itong contact na ito. Okay po, pero pagka may nasukat tayong voltahe rito, o 24 volts more or less, ay okay yung relay, yung contact na ito. And then, dito tayo pupunta sa field side. Okay? O kapag may nasukat tayong voltahe, pupuntahan natin itong field side. Okay po, susukatan natin ito ngayon ng voltahe na kailangan ito ay yan, 3 and 4. So, yung 1, tutok natin dito sa 1. Naka-DC po tayo, no? Yan. And then isa, hindi ko masyadong mababa. Sa pagto-troubleshoot naman po, kailangan talaga natin ng drawing para step by step ay ma-troubleshoot po natin ito. So dito ko natututukan ito. Ayan. Balik na rin natin. So against the light. So yan po. So nakatutok tayo sa, ayan, may nakakuha tayong voltahe 23.8. So almost 24 volts. So ibig sabihin po ay complete circuit tayo rito sa 42K M1 at the same time ay mayroon tayong indication para sa start command. So ibig sabihin po ay walang problema dito sa loob ng control panel. Ngayon puntahan natin itong field side. Okay po, kasi may nakuha tayong voltage dito. Ibig sabihin ay buo itong relay na ito. Okay po. So, tanggalin natin ito. Yan. So, may nasukat po tayong voltahe rito sa 3 and 4. 40X2, 3 and 4 na 24 volts to 23.8. Ano? So, almost 24 volts. Ibig sabihin, walang problema dito sa relay at sa contact niya. May binaboto siyang signal dito na 24 volts. So dito puntahan natin yung field side. Okay po. Puntahan natin itong field side. Okay.
tingnan natin kung ano ang status dito sa field side. Okay po. Papalitan po natin ito kasi ito yung may problema na rito. Bali ang load natin ay AC voltage at ang signal naman dito para mag-activate o mag-energize ang contactor ay DC volts, no? 24 volts. Itong dalawang wire na ito. Ayan, itong dalawang wire na ito. Ang problema rito, ayaw na nang mag-activate itong contactor. Matigas na. So, kinupus ko, ayaw niyang mag-press. So, papalitan natin ito. Medyo maingay po, kaya operation na kasi. Masyadong maingay na po rito. So, papalitan na lang natin ito ng bago. So, ito ay 220 volts. Ang supply ng load ay 220 volts. 218 volts. So, ito po ang ipapalit natin. Bali, bago din lamang ito. 24 volts. Ayan. 24 volts DC. Okay. Balikan natin ito. Tanggalin muna natin ito. Tanggalin ito. Overload relay. Yan. Okay. Okay na po. Papatesting natin to at sa batcher testing po natin to. Okay na rin to. So, malambot na siya, hindi katulad nitong isa ayan, ayun. So, okay na po. May nakasuko na tayong voltahe rito. 18 volts saka DC tayo. Okay, at gumagana na rin yung contactor natin. Ayan, o. Nakalubog na siya. Ayan. So, tama din yung polarity. Dito po sa polarity, mag-iingat tayo, no? Positive at saka negative. So, tama ito, positive itong isa na to at ito naman ay negative sa A2. Okay po. So, one more time, testing natin. At gumagana na rin yung ano na. Yan, zero na siya. Nag-deactivate na siya. Okay. So, gumagana na rin yung motor. Okay po, salamat po sa inyong panonood mga kaibigan, mga ka-electrician.